Natigilan si Celia sa kanyang narinig. Noong huling beses na nakausap niya si Alec tungkol sa anak nito, sinabi nito na hindi pa natatagpuan ang anak. Ngunit ngayon, sinabi nito na natagpuan na. Nang mapansin ni Alec ang pagkabigla ni Celia, ang bilis niyang sinabi, "Kakahanap ko lang sa kanya, pero hindi ko pa sinasabi na anak ko siya." Nag-alala si Alec na baka magalit sa kanya si Celia, kaya agad siyang nagpaliwanag. "Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak ko. Natatakot ako na baka magalit siya sa akin. At hindi niya ako pansinin kapag sinabi ko sa kanya. Pero ganun pa man, deserve ko yun." Nalungkot si Celia para kay Alec nang makita niya kung gaano ito nag-aalala. "Mr. Wagner, huwag mong masyadong isipin yun. Hanggat hindi mo sinasadyang iwan ang iyong anak, maaari mo siyang kausapin tungkol dito. Sa tingin ko mapapatawad ka niya." Naningkit ang mga mata ni Alex sa pananabik nang marinig ito. Sinamantala niya ang sitwasyon para magtanong. "Sel, kung ikaw ba ang anak ko, patatawarin mo ba ako?" Nagulat si Celia. "Paumanhin, Mr. Wagner. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Hindi pa ako nakakaranas ng ganito. Kaya hindi ko masasagot ang tanong na ito. Ngunit kapag ang biological father ko ay pinabayaan ako at ang aking ina, hindi ko siya mapapatawad." Biglang nadismaya si Alec nang marinig ito. Nang sandaling iyon, biglang narinig ang boses ni Tyson mula sa kanilang likod. "Sel, pwede na tayong umalis." Narinig ni Tyson ang lahat ng kanilang pag-uusap. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Alec. At pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Celia at handa nang umalis. "Hindi na ba ako dapat magpaalam sa lolo mo?" "Hindi na kailangan. Nagpaalam na ako." Pagkatapos ay kumaway si Celia kay Alec bago lumabas ng ospital. Nang makapasok si Celia sa elevator, tumalikod si Alec at pumasok sa kwarto. Laking gulat ni Gibson nang makita si Alec. "Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo." Umupo si Alex sa gilid ng kama at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Gibson. Nang maupo si Celia sa kotse, tiningnan niya ang kanyang telepono kung may mensahe mula kay Brea. Nang sandaling iyon, yumuko si Tyson at ngumiti. Hindi mahalaga ang pagiging kaakit-akit. Hindi ko minahal si Tyson sa mukha niya. Mamahalin ko siya kahit pangit at mahirap. Yun ang eksaktong sinabi ni Celia kay Alec. Namula si Celia nang mapagtanto niyang narinig ni Tyson ang kanyang mga sinabi. "Tyson, bakit ka nakinig sa amin? Hindi mo dapat ginawa yun." "Kung hindi ako nakinig, paano ko malalaman na ganito ako ka-espesyal sa'yo? Bihira kang magsabi ng magagandang bagay tungkol sa akin. At nagulat ako na napakataas ng tingin mo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Isa kang hindi ka panipaniwalang tao. Kung hindi, bakit ako sasama sa'yo?" Inakala ni Tyson na iibahin ni Celia ang usapan. Ngunit hindi niya inaasahan na ganun kalaki ang papuri nito sa kanya. Biglang nag-umapaw sa pagmamahal ang puso niya. Yumuko siya at hinalikan si Celia. Medyo nakaramdam ng hiya si Celia. Bahagya niyang itinulak si Tyson at sinabi, "Tumigil ka. Baka may makakita sa atin. Umuwi na muna tayo." Itinigil ni Tyson ang paghalik kay Celia at mabilis na pinaandar ang sasakyan pa uwi. Pagdating sa loob ng bahay, binuhat ni Tyson si Celia papasok sa kwarto at mapusok itong hinalikan. Matagal na silang hindi nagbabahagi ng ganong intimacy. Halos malimutan na ni Celia kung gaano kasaya at kasiyahan ang naidulot sa kanya ng malalim na halik. "Mahal na mahal kita, Celia. Napakasaya ko noong narinig ko na ipinagtanggol mo ako sa harap ni Alec." Tinaig si Celia nang mapusok nitong halik. Napakaromantiko ng mga bulong ni Tyson sa kanya na nagpatibok sa kanyang puso at pakiramdam niya ay para siyang nananaginip. Ang kanyang mga braso ay nasa leeg ni Tyson. Ang mainit na titig sa kanya ni Tyson na sinamahan ng mariing halik ay pumukaw sa isang pisikal na emosyon. Naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang katawan. Bumilis ang kanyang paghinga at ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. "Sel, paano ko ito nagawang kalimutan?" Pakiramdam ni Celia
ay bumilis ang tibok ng kanyang puso at namula ang kanyang mukha. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, nakaramdam siya ng matinding pananabik. Ito ay hindi mas mabata kaysa dati. Namula ang pisngi ni Celia sa excitement. Ang kanyang buong pagkatao ay halatang nakatuon sa pag-asa sa kung ano ang mangyayari. Hindi niya mapigilan ang mapaungol. Ang kanyang mga kilos ang nagsisilbing mga salita. Nawakan niya si Tyson ng mahigpit na parang sinusubukan itong ma-absorb na kanyang sarili at mapusok na gumalaw ang mga labi nito sa mga labi niya. Hinaplos nito ang kanyang katawan at binalugad ang bawat kurba ng kanyang katawan. Gusto niyang lasapin ang bawat sandali na kasama ito. Nagpakasawa sila habang tinitiis ang sunod-sunod na pag-ulos. Umaasang maiibsan ang kanilang kalungkutan at kahungkagan na matagal na nilang nararamdaman. Nadama nila ang malalim na koneksyon at mahigpit na hinawakan ng isa't isa habang ipinapahayag nila ang kanilang pagmamahal. Matindi ang pisikal na intimacy at nang matapos ito, pareho silang nakaramdam ng pagod at kasiyahan habang magkayakap sila sa pagtulog.